Okay, alright. Yan at welcome back ulit sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At palagi lang po tayong mag-iingat saan man po tayo naroroon. At matagal na po natin na hinihintay na gagawin at mayroon pong na makita na mga nangyayari dito nga sa mga paasa na mga pinagsasabi ni SOG Boyeng Rimulya na ito ngang si Arnie Tibes ay mahuli na dyan po sa bansang Timor-Leste. Ilan na po ng mga balita na ating napanood na halos ay masabi natin na mga paasa lamang ang mga ating naririnig dahil wala naman pong nangyayari. At halos nga ay mag-iisang taon na po itong kaso sa pagkawala po ni Let Gobruel Digamo. Hanggang ngayon ay wala pa rin po tayong nakukuha na kahit kunti man lang na masilip na magkaroon po ng hustisya ang pangyayari po na mga pagpatay dyan po sa Negros Oriental. Pero hanggang ngayon, ito at ito pa rin ang atin pong mga mapanood sa balita na itong si SOG Boyeng Rimulya magbigay po ng mga paasa sa mga tao na umaasa din po na sana ay mabigyan ng tamang hustisya ang mga naging biktima. Pero iwan ko lang dito po sa panibago naman po mga kaibigan na paasa ni SOG Boyeng Rimulya. Kaya ay ito, sama-sama po nating alamin para po ay makapagbigay po tayo ng ating mga sari-sariling opinyon. Naman sa ilalim ng United Nations, gagamitin ng Justice Department upang sa pilitang mapauwi na ang dating mambabatas na si Arnolfo Teves Jr. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Victor Liantino. Upang sa pilitang maiuwi sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Target ngayon ng Department of Justice na gamitin ang ilang kasunduang nakapaloob sa United Nations. So, ayan mga kaibigan, no? Target ng SOG na gamitin ang kasunduang napakaloob sa United Nations. Bakit? Dati ay hindi po nila yan ginawa mga kaibigan at ngayon pa po nila yan iniisip. Di ba? Malaki pong katanungan. Meron pala na nakalagay dyan, nakasunduan na pwede pong gamitin para po hulihin yung mga tao na pinaghahanap ng batas na nandyan po sa ibang bansa. Pero bakit ay ngayon pa? Yun po ay malaking katanungan po yan mga kaibigan. No? Anyway, patuloy pa natin po ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na plano ng kanilang ahensya na maghain ng rendition nang sa gayon ay maobliga nga itong si Teves na bumalik sa Pilipinas mula sa Timor-Leste kung saan ito huling nakita at napaulat na humiling ng Special Political Asylum. Ayan mga kaibigan, rendition para po ay pauwi sa pilitan itong si Arnie Tibes. Aasa pa kaya tayo dito mga kaibigan na mayroon pong mangyayari na sampilitang pagpauwi ni Arnie Tibes? Kayo na po ang mag-comment sa inyo pong mga public opinion. Ito ang naiisip na paraan ng ahensya dahil sa kawalan nga ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Timor-Leste. Sinabi rin ng kalihim na susulat sila sa gobyerno ng East Timor upang ipabatid at ipaliwanag ang bawat detalyeng kinakailangan nang sa gayon ay ma-action nila ng maayos ang naturang usapin. Binigyan din pa ni Rimulya na sa ilalim nga ng kasunduan sa United Nations, responsibilidad ng host state na isuko at ibalik ang isang akusado sa lugar na pinanggalingan nito. Layunin nito na matiyak ang mabilis na paghulong ng kaso na kinakaharap ng akusado. Kung maalala, nakipagpulong nga si Justice Secretary Rimulya sa presidente ng East Timor na si Jose Ramos Horta. Sa naging pagpupulong ay napag-usapan umano ng dalawang opisyal ang kasalukuyang kalagayan ng dating mambabatas sa kanilang bansa. Sinabi rin umano ni Horta na hindi ito natutuwa sa pamamalagi ni Teves sa kanilang bansa.
Ano yan? Formal request yan na ibibigay namin sa Department of Justice ng Timor-Leste at ito ay paaabutin sa kanilang sistema ng justisya at sila ang magdedesisyon ayon sa ating mga katungkulan sa United Nations. Okay, alright yan mga kaibigan. No? Grabe po dito ang paasa. Sa ating pong narinig, no? Yun nga ang nasabi ko, mayroon palang kasunduan na nakapaloob dyan po sa United Nations. Pero bakit ay hindi po nila yan ginawa dati pa? Bakit ay pinaabot na po nila na ilang buwan na po ang nakalipas mga kaibigan na itong si Arnie Tibes ay nandyan lamang sa bansang Timor-Leste. Pagpalagay na natin na noong ibang buwan na sinasabi ni S.O.G. Boyeng Rimulya na nandyan nga sa bansang Timor-Leste ay hindi po siya sigurado. Pero nung pumunta po si dating Senador Manny Pacquiao sa bansang Timor-Leste ay sure po na nandoon nga si Arnie Tibes. Bakit hindi po nila ginawa ito? Ang sinasabi na gamitin na po ang napagkaloob na kasunduan dyan po sa United Nations. Diba? Malaki pong katanungan mga kaibigan. Ito pong pahayag na ito. At ito pa, itong presidente daw ng bansang Timor-Leste ay hindi masaya na nandoon si Arnie Tibes sa kanilang bansa. Pero bakit ay hanggang ngayon nandoon pa si Arnie Tibes sa bansa po nila? Bakit ba? Hindi ba kaya ng presidente ng Timor-Leste na paalisin si Arnie Tibes sa kanilang bansa na siya naman ang presidente doon? Di ba mga kaibigan? So grabe po ito. Parang meron talagang hindi maganda dito na mga nangyayari mga kaibigan. Dahil kung pagbabasihan po natin ito, no, itong sinasabi na kasunduan na napakaloob, no, dyan po sa United Nations, pwede palang gamitin para po ay mahuli yung isang tao na pinaghahanap ng batas na nagtatago sa ibang bansa. Pero ilang buwan na po nakalipas, hindi po nila yan ginawa. Diba? At dito sa hayag ng Presidente de Umano na nagsasabi na hindi daw po siya masaya na nandoon nga itong si Arnie Tibes sa kanilang bansa. Pero kung titingnan po natin, ay parang welcome na welcome po si Arnie Tibes doon po sa bansang Timor-Leste mga kaibigan. Di ba? So ibig bang sabihin na yung kumupkop kay Arnie Tibes ay talagang makapangyarihang tao dyan po sa bansang Timor-Leste? Pati po itong presidente ay walang magawa na mapauwi o mapaalis itong si Arnie Tibes dyan po sa bansa po nila mismo, mga kaibigan. So yun po ang katanungan po dyan natin pong nakikita dito. Dahil ilang bulan na po itong si Arnie Tibes na nandyan nga sa kanila pong bansa, sa bansang Timor-Leste. Mula nung galing po siya sa Amerika, parang dire-diretso na po siya dyan, di ba? Sa bansang Timor-Leste. Kung ating pong pagbasihan, yung pong mga pinalabas na pahayag ni S.O.G. Boyeng Rimulya noon pa na alam na po niya na nandyan po sa bansang Timor-Leste itong si Arnie Tibes. So matagal na po siya dyan sa bansang Timor-Leste. Pero hanggang ngayon, andyan pa rin po. So di ba? Malaki pong katanungan mga kaibigan kung bakit nangyayari po yan. Na mismong presidente ay hindi pala masaya na nandyan po itong tao na pinaghahanap ng batas dito po sa ating bansa
Pero parang wala po siyang magawa. Napakalakas ng tao na nasa likod po ni Arnie Tibes. Kung bakit ay hanggang ngayon nanatili po siya dyan sa bansang Timor-Leste. Kung ganun po, mga kaibigan. So ayan no, ang akin lamang masasabi dito, dahil sa marami na pong mga paasa na mga sinasabi itong si SOG Buyeng Rimulya sa Taong Bayan, ay sana dito po ngayon sa kanya pong payag ay meron ng mangyayari. Huwag naman sana na baka sa susunod na buwan meron na naman pong ibang pahayag na iba na naman pong paraan para po ay mapauwi si Arnie Tibes. Baka ang mangyayari po dito ay halos na lang po ay paasa lang ang mangyayari, mga kaibigan. Siguro kung hindi po nila ito kayang pauwiin si Arnie Tibes, sana ay sabihin na lang po nila sa Taong Bayan na wala talaga silang magawa. Hindi nila kaya, di ba, mga kaibigan? Para alam po natin na wala na po talagang ating pang-aasahan dito po sa ating pong batas. Ganun lang po yan kasimple, di ba, mga kaibigan? Wag naman po yung parang gagawin po tayong mga tao na hindi alam ang mga nangyayari, ang kanilang mga pinagagawa. Dahil galing na po mismo yan sa kanila, mga kaibigan, di ba? Marami na po na mga kanilang pahayag kung paano pauwiin si Arnie Tibes. Nung unang-una pa lang ay sabi ay nasa 99% na po ang kaso solved. Di ba, mga kaibigan? Pero hanggang ngayon ay nasaan po yung 1% na kulang ay wala pa rin po. Grabe ito, mga kaibigan. No? Parang kakaiba po ang nangyayari ngayon sa ating pong bansa. No? Iwan ko lang kung sino ba ang atin pong tutumbukin dito. Ang atin bang presidente na kulang talaga sa masasabing kamay na bakal. Kaya ay parang ginagawa na lang po sila na parang laruan ng mga tao na kaya po sila, di ba, mga kaibigan? Kasi kung titingnan po natin ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa, di ba? Halos itong mga kriminal ay naglabasan at wala na po silang takot na pumatay ng mga tao kahit man po sa public. Wala na po silang takot. Kung napanood po natin yung video nung sa isang bus na magpartner na binaril, mga kaibigan, di ba? Parang wala lang yung bumaril. Bumaba po sila na simpleng-simple lang, mga kaibigan. Di ba? Parang wala pong kinakakatakutan talaga. Hindi lang po yun, marami na po yung pong isang radio broadcaster nasa mismo pa niyang bahay, pinasok, di ba? Grabe na po ang nangyari ngayon. Bakit ay parang wala man po tayong narinig na sinasabi po ng ating Pangulo na gagawin po ang lahat para po ay may stop na po ito pong mga nangyayari po ngayon na kahit na saan na lang po, no, ay mayroon pong nangyayari na patayan, mga kaibigan. Kaya masakit po bilang isang Pilipino na ganun po ang nangyayari po sa ating bansa ngayon. Marami na po ang naging biktima. At pagkatapos sasabihin na may mga magandang achievement po na nangyayari. Pero yun pala ay pinapaasa lang tayo. Diba? Masakit po. Masakit po sa atin bilang mamamayang Pilipino na ganun po ating marinig
wala man lang po tayong nakita na nabigyan po ng tamang hustisya. So, nasa inyo po mga kaibigan no, kung ano po inyong mga public opinion dito. Paki-comment na lang din po sa ating comment section. No? Ako ay hindi po ako against sa government, pero sa mga nangyayaring ito mga kaibigan, parang meron na po tayong napansin na hindi talaga maganda na pangyayari. So, yun lang po ang aking masasabi. Ano? At see you po sa next video mga kaibigan. No? At maraming salamat pala sa inyong patuloy na pag-suporta dito po sa aking YouTube channel. At God bless all of us. Ingat lang palagi. Sana po tayo naroon.